O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon sa biyaya mo at pag-iingat mo sa buong mundo. At Panginoon sa amin pong pagpapatuloy ng pagsamba, amin pong dalangin o Diyos sa inyong biyaya at pagpapala Panginoon. Dalangin po namin o Diyos sa inyong banal na Espiritu Panginoon ang siyang pumagitna sa kalagitnaan ng lahat. Pagbigay ng pangunawa Panginoon at pagkaintindi. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong alipin kung magsasalita o Diyos ay inyong pong basbasan. At ang mga salita mo lamang ang maipahiyan ng buong katotohanan at walang pag-alinlangan. Maraming salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagkakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, last week po, ang pinag-aralan natin sa bawat the true gospel. Why yung tunay na Ebanghelyo. So ito pa yung pagpapatuloy pa rin ng series na yun. Sino po dito yung siguro yung mga kabataan na yun, hindi nila dinaanan yung nung elemental kasi, meron kang tinatawag na electives. Sino po yung nakawag mo? Yung mamimili ka kung industrial, agriculture, home economics. Ayun, HE, no? Home economics. Sino nakaabot doon? Papakita lang na tayo ay may dalaman. So, elementary ka pa lang, meron ka na gano'n. Pagdating mo ng high school, meron din gano'n, di ba? Noong elementary ako, ang pinili ko na electives ko ay agriculture. Kasi parang hindi ka lalaki, pag napunta ka ng HE, parang gano'n ang tayo sa'yo. No? Pero nung high school ako, ang ginawa ko ay nag-HE ako, home economics. Isa sa mga trabaho ko noon ay magluto ng umagahan. Ako'y mamamalengke, pagtapos ko mamalengke, iluluto ko sa school. Pagtapos ko iluluto sa school, ilalagay ko yun sa kantin. Yung mapagbebentahan nun, akin. Akin pa rin yung mapagbebentahan nun. Parang ginagawa na nila is in-encourage nila yung entrepreneurship. Kung saan ay kikita ka. Malaking kita. Pero nung nasa agriculture ako, isa sa mga palagi namin ginagawa ay yung magpatubo ng punla. Di ba ba? Sino dito na yung nakaranas magpatubo ng punla ng lechay? Di ba ba? Gagawa ka muna ng maliit na kahon, di ba? Kasama yung siguro ang pinakamadali kong tinanim ay yung kamote. Kasi talbos lang. Tama? Talbos lang. Itutusok mo dun sa mga plant. Kahit pala hindi mo bibigyan yun. Samantalang ginagawa ko nung pagdating ng Sabado, pupunta pa ako sa school, magbibilig lang ako ng plant ko kasi gusto ko mabuhay. Pero isang bagay na napansin ko, kapag ikaw ay nagtanim ng buto, tinanim mo ngayong araw na to, sinabukasan nandun ka, nakabantay ka. Sinakaranas na mo. Di ba? Nakabantay ka, tinititigan mo. Anong labas kaya? Kailan kaya ito lalabas? Di ba? Tapos maya kinabukasan ulit, ganun ulit. Minsan nga sabi ng teacher ko, huwag mo nang biligan, malulunod na yan. Sabi ano, kasi ang inaakala mo na hindi siya lumalaki, delete ka kayo ng delete kasi akala mo baka kulang ng tubig. No? Tapos, habang pinapanood mo, minsan mapapakamot ka sa ulo kasi yung mga katabi mo, nagtutubuan na. Yung sa'yo, wala pa. Diba? So, yung pag may kinalaman doon yung ating pag-aaralan nito, kung titignan po natin ito, example na ito, ayan, isang example. Siguro buto ng munggo yan. Munggo. Na kung saan sa kanyang pagkatanim, sino dito nakaranas pagtanim ng mais? Sino yung nakakita dito no? Si Ricardo. Sino dito yung nakaranas na nung gumamit nung mukhang RPG na hindi mo yung lalagyan mo ng mais yung dulo niya, tapos kada tusok mo gano'n, mag-iwan yun ng ano. So hindi ka na yung yuko. Diretso na yun.
hanggang sa malinyahan mo yung linya para sa Kristo. Habang hinihintay mo yun, pagkatusok mo gano'n, susunod naman yung may satanin na yun sa ilalim. So, titignan po natin, minsan, hindi sabay-sabay na lumalabas. Marahil minsan, depende din sa pagkalalim ng pagkatusok, yung pagkapunla. At kung titignan po natin yung stages na yan, yung picture natin, makikita natin dyan na kung siya'y makitalim, nabiyak yung kanyang outer toe. Pagkatapos, hindi ba siya agad lumabas, hindi yung puting bagay mo na nandun, umugat siya, palabas umugat, hanggang sa lumabas, hanggang sa lumaki. Minsan, sinisip natin na dahil pinidiligan natin, dahil pinakultivate natin, kaya siya lumaki at lumago. So ngayong umaga po ito, ang pag-usapan natin is, when God grows, what man can have? Yan po yung pamagat na aming pag-aaral. Pero isang bagay na kung saan ang Panginoon ang nagpapalago, kaya hindi kayang gawin na tao. Sabi nga namin na yung nandun kami sa San Mateo, sabi parang nagkaroon ng mga ulong dito sa mundo. Then ang sagot ng mayari is kasi sa mga ibon. Yung kanilang dumi ay kasamang puto. At kapag nandun yung puto, kahit walang nangangalaga sa kanila o nag-nurture sa kanila, lumalaki sila bilang isang puto. So buksan po natin yung ating kasulatan sa Marcos 4:26 hanggang 29. Ito ang sinabi. Si Jesus po yung isasalita. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos, the kingdom of God, ay katulad nito. Tulad niya. May isang taong nagasip ng dibdib sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantalang ang dibdib ay umuusbong at lumalaki. Ngunit hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang siyang nagpapasibol at nagpapabunga ng pusa. Unay usbo, pagkatapos tangkay, tsaka butil. Pagkahinog ng mga butil, agad siyang magsasagawa ng pag-aani sapagkat dumating na ang panahon. Ayan, sa 4 na verse lamang po tayo. So, babalikan natin sa unang verse, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. So, nung sinasabi dito ng Panginoong Jesus, nung siya ay nagsalita, nung sinabi niya yung talinhagang niya, mga parabola niya, nung sabi niya, this is how the kingdom of God works. Ganito kung paano gumalaw ang kaharian ng Panginoon. So, let's go with point number 1. Point number 1, in verse 26, ang sabi niya, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, pero may isang tao na naghasik ng dingding sa kanyang bukid. Kanina yung bukid na yun? Sa kaharian ng Diyos. May isang tao na atasan na maghasik ng dingding. So, sabi niya dito, remember, kausap niya dito yung mga Kristyano, sabi niya, ang unang point ko doon is that the sower's role of planting the seed. Planting the seed. Yung pagtatanim. Napakahalaga ng pagtatanim. Sino dito ang kakain kung wala tayong itinanim? Diba? Sino dito ang kikita kung hindi tayo magtatrabaho? Hindi mo na lamang kung traktor ka. Sino dito, ang masasabi natin, na gaano kahalaga, gaano ka-importante yung tinatawag natin yung planting the seed. Hindi po tayo under sa prosperity, kaya hindi po hihingiin yung pera ninyo. Ibang uri po ng seed ang tinatawag natin dito. Okay? So ito ang sabi.
Number one, the sower's task is not casual. It is a sacred calling. To scatter the seed of God's Word is a privilege reserved for true believers who have encountered Christ. Only those transformed by Him can proclaim the Word with power and conviction. Imagine natin yan. Ang statement na yan. No? Sabi niya doon, yung daw tagapagtanim ay hindi casual yung kanyang ginagawa o trabaho. Sino yung mga tagapagtanim? Lahat ng kamay, siguro na matutok kay sa'yo, pastor. Ikaw yung tagapagtanim. Sabi mo gano'n. Pero sabi nga natin, di ba? Pag itinuro mo ng isang daliri, tatlong daliri ang nakaturo pabalik sa'yo. Right? So, sino ang may trabaho nung pagkatanim? Lahat ng tumanggap at kumilala sa Panginoon. Ano yung kanilang gagawin? To scatter the seed. Ikalat yung binhi. Ano yung binhi? Yung salita ng Diyos. Kaya kung maalala natin, nung nakakamigo, pinag-aralan natin, it's about the true gospel. Bakit? Because the true gospel has the power. Yun yung may kapangyarihan na ano? Yun yung may kapangyarihan na makapagligtas. And that is the seed. It is our duty. It is our calling to scatter the seed of God. Ikalat natin yung salita ng Panginoon. Now, it's a big question kung yung pagkatawag ninyo bilang Kristiyano is you consider it as sacred. Kasi ang sabi doon, it is a sacred calling. So that goes on again kung paano natin nakikita yung ating pagiging isang Kristiyano. Now, the next part is, do you consider sharing the gospel as a privilege? Pribileyo ba sa iyo na malaki kapag ikaw ay nakapagbibigay ng testimony dahil sa pag-ibig na ginawa ng Panginoon sa iyo at kung paano kanya niligtas? Is that a privilege? Kaya sabi niya doon, to scatter the seed of God's Word is a privilege reserved for true believers. At paano natin malalaman if you are a true believer? Bakit ganun na lang that they see that sharing the gospel is a sacred calling and it's a privilege? Alam niyo kung bakit? Because that Christian encountered Christ. Na-meet niya si Jesus Christ. No one will have the boldness kung hindi niya na-meet si Jesus. Let's go back to Paul. Balikan natin si Pablo. Si Pablo, nung meron siyang religion, napaka-bold niya na mag-persecute ng Christian. Right? Nandun siya nung binato si Esteban. Siya yung nagbantay nung garments ni Esteban. But then, when he encountered Christ, nakilala niya si Kristo, it changes everything. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Only those transformed, yung mga nabago, binago, dahil naka-encounter nila si Jesus, can proclaim the word with power and conviction. Bakit? Because what they're talking about, kung ano yung sinasabi nila, what they're saying, what they're telling, what they're testifying, is not something kahit sinabi ng isang pastor, kundi it is something that they have encountered in their own lives. Naranasan nila yun eh. Naranasan nila yung saya. Naranasan nila yung tuwa. Naranasan nila yung isang kasiyahan na hindi mo maipaliwanag.
Sa panahon na tinanggap mo ang Panginoon. How can I say that? Kasi nung tinanggap ko ang Panginoon, hindi ko maipaliwanag kung ano yung naramdaman ng puso. It is an experience na hindi mo kaya gawin out of your knowledge. You can read this book, pero without encountering Christ, you will never understand. Ngayon, it is with power and conviction. At hindi yung conviction. Kaya kung sa makikita mo, a person doesn't need to say na maraming verses eh. Hindi niya kailangan na napakaraming verses. Her testimony is enough to say, you know Christ. Kaya pala, kilala mo si Kristo. May kwento ko na ito sa inyo noon. Sa office, sabi ng OM ko, operation manager ko, sabi niya, John, can you pray? Doon sa meeting natin. Then I said, sige boss, I'll pray. Then I prayed. After ng prayer, pagkatapos namin kumain, bumalik na ako sa station ko. Biglang sunod-sunod yung nagkapitan. Kasi it's a site-wide event. Then sabi niya, sir, saan mo, saan grupo? Why? Iba yung prayer mo. It's different. So only those that have encountered Christ, that transform their lives, can proclaim the Word of God with power and conviction. Hindi na sabi may power ako. Mamaya, no. It is something that will hurt the hearts of the listeners. Something that will put them into thinking, bakit? Nung si Pablo, nagpakilala siya bilang isa ng Kristiyano, wala naman siyang binanggit na kahit na anong verses eh. Ano yung sinabi lang niya? Ikinuwento lang niya how he met the Lord sa road to Damascus. Kung paano naging merciful ang Panginoon na pagkatapos siyang bulagin, ay nagpadala ang Panginoon ng isang lingkod niya upang alisin yung paliskis sa kanyang mga mata. That is how we scatter the seed of God. Next. Sabi niya sa unang Korinto 2:14, hindi tinatanggap ng taong ayon sa laman ang mga bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito'y kamangmangan para sa Kanya at hindi niya ito mauunawaan. Sapagkat ang mga ito'y nauunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu. So tayong lahat, if we understood our calling, we know kung gaano malaki yung value in sharing our testimonies, in sharing the gospel, in bringing souls to Christ. Napakalaki nun. Ano po kasunod? Sabi niya sa Roma chapter 10, verse 14 to 15. Ngunit paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung wala pa silang naririnig tungkol sa Kanya? Verse 15. At paano naman sila makakarinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinuto? Ayon sa nasusulat o kay gaganda ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Balikan natin yung mga rhetoric questions. Sabi niya, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Sabi natin, paano sila tatawag kung wala naman yung pananampalataya nila sa Panginoon? They may know Christ. Alam nila, kilala nila si Jesus, yung pangalan ni Jesus. Pero tanong doon, do they have faith? Nananampalataya ba sila? Tama ba yung pananampalataya na pinangahawakan nila? And then the second question doon, sabi niya,
Paano nga naman sila sasampalataya kung wala naman silang narinig tungkol sa Kanya? Kilala lang nila si Kristo, pero hindi nila alam kung gaano kalalim. Gaano kalalim yung ginawa ng Panginoon para ikaw ay matubos niya at ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. It's a question to all of us. Tanong sa ating lahat yan. We want people to get saved, right? Amen? Kung gusto nyo na kayo ng salatan, no. Diba? Every one of us, gusto natin ng lahat ay mapunta sa langit. The same heart with God. Ano sabi ng Panginoon? Ang nais ng Panginoon, ang lahat ay maligtas. At dahil doon, sabi niya, paano sila tatawag sa akin? Kung wala pa silang narinig tungkol sa akin. Paano sila tatawag kung hindi pa nila nauunawaan kung ano yung ginawa ko para sa kanila? Kung ano yung pag-ibig na ibinigay ko para sa kanila. Kaya sabi ko Panginoon, sabi niya, at paano sila makakarinig kung walang mga ngaral sa kanila? Kung lahat tayo ay tinawag ng Panginoon, we should be able to share our testimony, the gospel, and who Jesus Christ is. Sino si Kristo sa buhay? Sabi mo niya dito sa 1:15, verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, at siyang namumunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Again, no? The sovereignty of Christ, of God, wala tayong magagawa kung hindi tayo nakakonekta sa Panginoon. Kung hindi ka nakaugat sa Kanya, wala kang magagawa. You can have all the types of programs, activities, and everything. Pero, kung wala ang connection mo sa Panginoon, nothing can be done. Superficial lang na. Superficial. Kaya sabi ng Panginoon, I am the sovereign God. Ako ang lahat ng mayakda. Ako ang lahat ng nagtatakda. At ako ang lahat ng mayakda. So, ang Panginoon, nung nakakilala kayo sa Kanya, tinawag niya kayo hindi para bitbitin lamang yung salita ng Diyos. Hindi lamang para itago yung kanyang, yung inyong mga testimony na kung saan paano nyo nakilala ang Panginoon, paano nyo na-encounter si Jesus Christ, paano niya binago yung mga buhay niyo, paano nyo pinaunlad, paano nyo pinakita, paano kayo namuhay para sa kanyang pangalan. Those are things that you share to those people. Yung mga pinagdadaanan niyo, how you fight those battles. Paano nyo ninabanan yung mga pagsubok na yan? Paano nyo napagtagumpayan yung mga pagsubok na yan? Dahil sa Panginoon. Those are testimonies that testifies what? The goodness and glory of God. And yet, paano natin i-share yun? If we just keep it to ourselves. Paano natin sasabihin sa kanila na napakabuti ng Diyos kung tayo yung sarili lang natin, tinatago natin yung mga bagay na ito. That we are too ashamed. No? Palagi natin iniisip yung sasabihin ng tao. Again, kung iisipin nun, hindi mo iniisip yung sasabihin ng Panginoon. Sabi niya dito, again, babalik ako. The sower's task is not casual. Hindi yan basta-basta. Totoo na, napakahirap mag-solve. Napakahirap mag-solve. A lot of discouragements. No? It is a sacred calling. Again, you must do yung pagkatawag sa inyo as a sacred call. Bakit sacred? Because it is not the men, hindi si pastor, hindi yung church ang tumawag sa inyo,
kundi ang tumawag sa inyo ay ang Panginoong Hesus dahil nakilala niyo siya and you answered that call. When you heard the gospel, you answered the call. Now, make sure na it's a great privilege for everyone, no? Na may bahagi yung salitang ito, may bahagi yung gospel. Why? Because it points out that you really encountered Christ. Bigyan ko example sa mga kabataan. Halimbawa si Jade. Example ko lang ng mga kabataan. Halimbawa si Jade, papasok ng school. Ngayon, nakita niya yung crush niya. May crush ka ba, baby? Wala niya. Mga baby ko pa yan mga yan. So, nakita niya yung crush niya. Ngayon, iisa yung pasilyo na dadaanan nila. So, nagkasalubong sila. Siyempre si Jay. Kaso, dahil masikip yung nagkabanggaan sila ng balikat. Nag-isip yung mga kabataan sila ng So, nagkabanggaan sila. At kung nagkabanggaan sila, nung nagkita sila ng mga kaklase niya, dahil alam yung mga kaklase niya na na-crush niya yun, ganito balita niya. Alam mo yung you see? She is very eager to tell you yung encounter niya doon sa crush. As much as possible sa atin, if we really encounter Christ, dapat nandun yung excitement natin to tell and share everyone yung naranasan natin na binigay ng Panginoon para tayo kay Christ. So it's a privilege. Why? Because we are transformed. The only reason possible siguro that you or binaliwala mo yung encounter in Jesus Christ is that you have never lived a transformed life. At dahil hindi na-transform yung buhay mo, yung experience mo, yung bagay na naganap sa iyo is something that you cannot say that I have encountered the Lord. Point number 2, the mystery of growth is God's work and not men. Yung paglago daw natin ay trabaho ng Diyos, gawa ng Diyos, at hindi dahil sa atin. Sabi niya sa verse 27, pagkatapos siya magtanim, natutulog siya kung gabi, bumabangon sa umaga, samantala yung binhi ay umuusbong at lumalaki. Ngunit hindi niya alam kung paano. So, hindi niya naiintindihan. No? Hindi niya naiintindihan bakit ganun. Wala naman siyang ginawa. Katulad ng kaligtasan natin, wala rin tayong ginawa. Wala tayong ginawa para maligtas. Biyaya at pag-ibig ng Diyos yun. Ganun din sa ating pag-usbong, sa ating paglago, sa ating spiritual growth. Wala ka rin ginagawa. It is not through your effort that you grow, but through God's power. Okay? Spiritual growth is God's sovereign work. Diyos lang ang may gawa niya. It's not man's invention. There's no human wisdom, strategy, or effort that can produce life in our soul. Hindi niyo ba napapansin pag sinabi natin, ano kayo? Devotion kayo. Pag-devotion kayo. You will follow probably first 2 weeks, 3 weeks. Pero pagkatapos nun, mamamatay na. Mag-pray tayo. Mag-pray tayo, sabihin natin, kapag yung panahon ng pandemic, nag-open si Brother Rodel ng open ng CCPA. Mag-pray tayo. Probably, mag-umpisa tayo in a good way. Naalala ko nung sinubukan natin yung midweek service.
Yung first Sunday natin, maraming pumunta. Yung second Wednesday natin, pumunti na. Nang pumunti, hanggang nahuwi na sa binubuhay. Why? Because our spiritual growth is not through our effort. Hindi tayo. But rather, ano yun? Only God can put that growth in you. Bakit? Because He needs to see a surrendered heart before you grow. Kung walang surrendered heart sa'yo, if your heart is not surrendered to God, you will never grow. Kaya sabi ito, only God, by His Spirit and His Word, brings the dead to life and matures His people in Christ. So, balikan ko una natin binasa. You have to be transformed. And you have to encounter Christ. Hanggang hindi nangyayari yung mga bagay na yun, no human wisdom, no strategy, or no effort of yours can bring you to a spiritual maturity. Kasi ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng spiritual maturity. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't ang nagtatanim o ang nagdidilig ay hindi mahalaga, kundi ang Diyos lamang na siyang nagpapatubo. The glory and the attribute ng spiritual growth ng sino man dito is coming from the Lord. It's not because nandito kayo, it's not because you're listening to the sermon, it's not because nakikinig kayo ng podcast, it's not because parang ka nagbabasa, it is because God made it the point for you to grow. Na yung seed, yung bagay na natanim sa'yo ay lalago to grow. Kaya sabi niya, baliwala kung sino yung nagtanim. Baliwala kung sino yung nagdilig. They are tools used by the Lord. Para ano? Para maitanim yung seed. But then, it is God's decision kung palalaguin niya yung bagay na yun sa puso ng tao. Again, it's the sovereign will of the Lord. It's the sovereign will of God sa kanyang mga ginagawa. Kaya minsan, tataka kayo, alam niya nila, ang tagal na natin inaaralan. No? Tagal na natin pinabible study. Nakailang palit na ako ng tsinelas. Pero, hindi mo ba rin makita yung paglago sa kanya? Why? Because they never encountered Christ. And dahil hindi nila na-encounter si Christ, there's no point to them na kailangan ko mag-transform for me to bring a new day. Wala. Sabi niya dito sa Philippians chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang ano? Naisin at isagawa ang alin? Ang kanyang kalooban. So never put the glory to yourself. No? Huwag lalagay sa sarili mo. Because it is God who made point na ano? Na Diyos ang pumilos sa iyo. He put the move into your heart upang magkaroon ka ng desire. And then after that desire, you act on that desire, gagawa ka sa kanyang kalooban. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Pablo yun. Ang una, hindi ko maintindihan. Noon, sabi niya, habang tumatagal daw ang kanyang paglilingkod, unti-unti siya nawawala. Pero yung pangalan doon ng Panginoong Hesus, ang patuloy na tumataas. Kasi from His growth, no, sa kanyang paglago, nakita niya
That to live is Christ, and to die is gain. Naintindihan niya yun. Naunawaan niya yung bagay na yun. Nasabi niya, it is not me who lives in me, but Christ. Si Kristo na talaga yung dapat. Why? Because ano sabi niya? Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Subalit yung mga bagay na ayaw kong gawin, ang yaking ginagawa. Why? Kasi you have to battle. Ang sinusunod mo na yung mga bagay na para sa Panginoon, in which is contradictory o kontra doon sa iyong sarili. But you have to fight it out for the glory of the Lord. Sabi niya dito sa Colossians chapter 2 verse 9, ang buong katawan na pinagbubuklod at pinagsasanib ng mga litig at kasukasuan ay lumalago ayon sa pagpapalago ng Diyos. Speaking about the church. Sabi niya, mga pinagsama-sama, sanib-sanib, yung mga pasukasuhan natin, every one of us has its own role, responsibility, accountability. Pero tayo ba nagpapalago doon? No, it's God. It's God's will. Ang Diyos ang nagpapalago sa lahat. Again, no? Spiritual growth is God's sovereign work. Not by man's invention, no human wisdom, no strategy, no effort will produce life to your soul. Only God, tanging Diyos lamang, by the power of the Spirit, His Word, that can bring the dead to life and would put the Christian to mature in Christ. We grow in Christ, Ama. We grow in Christ. Pangatlo, apat na po. The stages of growth from seed to harvest. From seed to harvest. Verse 28. Ang lupa, ang siyang nagpapasibol at nagpapabunga ng pusa. Una'y usbo, pagkatapos tangkay, tsaka ang buti. Kung makikita niyo po yan sa palay, kung nagtatanim kayo ng palay dati, makikita niyo yan lalabas, hanggang sa lumaki, hanggang sa magkaroon ng tangkay, magkabulaklak, hanggang sa makita niyo yung kanyang mga bunga. At yung pag-golden na yun, pwede na aninin. Ang ibig sabihin nito, ano po yan? True spiritual growth is never stagnant. Naniniwala ba kayo dyan? Mukhang hindi kayo naniniwala. Okay. True spiritual growth is never stagnant. Sino na po dito yung nakakita ng stagnant water? Ano nangyayari? Ha? Hindi, any tap water, rainwater, na nandun lang siya, stagnant lang siya. Hindi gumagalaw. Kitig-kitig. Ayan, nabubuhayan na lamok, no? Nag-molds. Correct? Remolds. Tapos, unusable na siya. Correct? So, halimbawa yung tubig, halimbawa yung mga water bottles natin, may lifespan yan. Correct? Merong lifespan yan. Hindi yan forever na nandun lang kasi nakastock lang siya. So, if you open that, and then iniwan mo, there's a certain number, days, na pwede mong inumin yun. Or else, yung bacteria ay mamumuna doon sa loob. And then it will no longer be visible for human consumption. So, if your spiritual growth is stagnant, ano mangyari? Lalabasan ka ng itig-itig. Lalabasan ka ng itig-itig. Nagiging unusable. Nagiging puro lumot.
Spiritual growth is what? It is God-driven, it is unstoppable, and it's always evident. Palaging nakikita yan. Hindi mapipigilan. Bakit? Dahil ang Diyos ang magpapalalo sa iyo. A true encounter of Christ, you always grow. Lumalang mo. Though it may begin small, it moves with certainty towards maturity. And with that growth, yung paglago mo ngayon, anong lalabas doon? There is an unquenchable hunger for more. Merong isang bagay, merong tinding pagkauhaw sa iyong pagkatao patungkol sa Panginoon. Next, there's unrelenting drive. Merong isang bagay na tila nagsasabi palagi sa iyo na kailangan mong paglikuran ang Panginoon. And, sabi niya, where there is no growth, there is no life. Balikan natin yung tubig. Once the water naging stagnant yan, pag pumunta kami ng PNU yung asawa ko, meron kaming pitili kami sa UN station eh. Then maglalakad kami pabalik. Kasi iniwan ko talagang sasakyan dyan sa Santa Lucia. Then magta-train kami. Meron kami nadadaanan doon na kanal. Pero hindi siya nag-flow sa kabila. Nakastagnant lang siya. Pakapaka ng kanal doon. Sabi nga ng issue, kailangan nito mini-drainage ko. Pakapaka. Hindi na makita yung value ng kanal na yun because of that stench. Nagiging sore na siya sa mata. Sore na siya sa paligid. At nagiging pabigat na lang siya. Pero nananatili ito. In your spiritual life, walang Kristiyanong nananatili sa umpisa. Ang lahat ng Kristiyano ay patuloy na lumalang. At yung paglago na iyon, makikita natin yun yung pagkauhaw natin. Matinding pagkauhaw natin tungkol sa Panginoon. Yung matinding sikbo na ng damdamin natin na dapat tayo maglingkod sa Diyos, maglingkod sa tao, yung mga bagay na sabi ko yun. Number one is the unquenchable hunger for God. Psalms 42 verse 1 and 2, sabi na, gaya ng usa na nauuhaw, naghahanap ng batis, ganoon ako uhaw sa iyo, ganoon ako uhaw Diyos sa iyo, naglalapit. Ako'y nauuhaw sa Diyos na buhay. Kailan kaya ako pupunta sa templo upang humarap sa Diyos? So sabi ni David, katulad daw siya ng isang usa na palaging naghahanap ng batis. And sabi niya, Lord, ganun yung nararamdaman ko. Palagi kitang hinahanap. Palagi kong gusto nandun sa presensya mo. Palagi kong gusto na yung mga bagay patungkol sa iyo ang kasiyahan mo. Nauuhaw ako, Panginoon. Now, my big question to everyone, meron pa ba yung pagkauhaw natin sa Panginoon? Sabi ko yan dito, sa Pilipos chapter 3 verse 10 to 12. Ang tanging hangarin ko ngayon, si Apostol Pablo yung nagsasabi, ay lubusang makilala si Kristo. I want to know more. May kantang ganyan. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay.
makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So what Paul is saying here, sabi niya, Lord, ang gusto kong mangyari is to know you more. Makilala kita, hindi lamang doon sa elementary things na kung saan ay ikaw ay napako sa krus, nabaybay sa krus ng Kalbaryo, tinubos mo ang pag-ibig. No, I want more. Gusto ko na mas malalim pa na pagkakaunawa patungkol sa iyo, Panginoon. Mas malalim na pagkakaintindi. Sabi niya, gusto kong maranasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay mo. Gusto kong makibahagi dun sa mga paghihirap mo. At sabi niya, gusto ko magkaroon ng kamatayan ay katulad sa iyo. Ano sinasabi ni Paul dito? Sabi niya, I want to live like Christ. Within the likeness of Christ, ang gusto kong mangyari. Sabi niya, if it's possible. Kaya ano sabi niya? Upang ako man, sabi niya, muling buhayin sa mga patay. Alam ko na kung mabubuhay ako, searching for you, living for you, ako man, sabi niya, ay bubuhayin din pagdating ng araw sa mga patay. Ngunit anong sabi niya sa 12? Sabi niya, hindi ko pa nakakamtan ng mga bagay na ito, hindi pa niya narating. Pero anong ginagawa ng Apostol Pablo, hindi rin ako'y ganap na. Subalit sabi niya, ngunit sinisikap ko na makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. So naiintindihan ni Pablo why he was called. Sabi niya, I have to grow in knowing Christ. Kasi hindi, you cannot, parang ganito lang yan. You cannot effectively discuss the subject not unless alam mo yung every inch of the town. Tama? Alam mo kung saan yung palabas, saan yung paloob. Sino na dito yung nakaranas mag-report sa school na hindi niya pinaghandaan? Good job, honest ka. Sino taas? Kayo? Very good. Huwag mo ituloy yan. Be prepared. Bakit? Kapag na-criticize yung gawa ninyo, hindi ninyo alam kung paano ninyo ayusin. Tama? Sunod-sunod yung talong, sunod-sunod yung bagay ng talong. Dahil hindi nyo ginawa, naalala ko yung mga klase ko. Magpapagawa sila sa amin ng home reading report nila. Gagawa ko naman sila ng home reading report. Dahil magkakapera ako. Pagkatapos ko gawin ng home reading report, sasubmit nila. Ngayon pala, pagkasubmit ng home reading report, meron kailangan mo i-discuss doon sa teacher mo, doon sa instructor mo, kung ano yung binasa mo sa bahay. Eh, ang problema, ako lang yung nagbasa. Sila, hindi, nag-submit na. So, pag ako tinanong, alam ko yung sasagot ko. Pero sila, hindi. Bakit? Kasi walang pagsisika. What they want is a quick win. Pero si Apostol Pablo, ang sabi niya, sinisikap ko makamtan yung mga gantimpalang yun. Yung muling mabuhay muli pagdating ng araw. Sino dito gusto mabuhay muli? Amen? Diba? Lahat tayo. Gusto natin, pag tayo ay namatay, darating yung panahon na tayo ay mabubuhay muli. Pero hindi tayo dapat mabuhay muli saan? Sa kaparusahan. Hindi mabuhay tayo muli sa gantimpala at buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, sisikapin ko ito na mabuhay. Hindi man ako maging ganap, pero sisikapin ko ito. Bakit? Dahil ito yung dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo. Service for God. Unrelentless service for God. 1 Corinthians 15:15. Kaya mga minamahal kong kapatid, maging matatag kayo, hindi natitinag, lagi masigasig sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo, hindi walang kabuluhan ang inyong pagpapagal sa Panginoon. Hindi mo talaga sayang. Hindi talaga, kasi you're storing what? You're storing riches in the
hindi sayang. Kaya sabi niya, huwag matakot, huwag matinag, maging matatag, at maging masigas. Part of your spiritual growth is yung pagnanais na yan. Pagiging masigasig sa lahat ng gawain ng Panginoon. Colossus 1:10, upang kayo'y mamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon at lubos ng kalugdan niya sa lahat ng bagay. Ano sabi niya? Namumunga sa bawat mabuting gawa at ano yung kasunod? Lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Tandaan natin, when we talk about salvation, byproduct of our salvation is what? Good works. Byproduct yun. Produkto yun ng pananampalataya natin. Kaya sabi natin, mamumunga ka ng mga mabubuting gawa. But it doesn't stop there. Ano sabi na? You continue to grow in knowing the Lord. Kikilalanin mo siya. Hindi mo lang siya makikilala as a Savior, kundi makikilala mo siya sa napakaraming aspeto ng kanyang pagka-Diyos. And from there, you know, hinahanap mo ang Panginoon. True spiritual growth, again, is never stagnant. Hindi po stagnant. Walang Kristiyanong stagnant. Kapag stagnant ka, baka hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ. Baka hindi ka pa totoong tumanggap. Or, baka may kasalanan pa na hindi mo na pagsisisihan at may susuko sa Panginoon. That's why you cannot grow. No? Again, our growth is coming from God. It's God-driven. Kaya it is unstoppable. Hindi mapipigilan. Lalago ka at lalago. Magmamature ka sa pananampalataya. And then it will be evident. Makikita sa iyo yan. Makikita sa iyo yan. Again, it may be small, but it will work towards maturity. And then, kapag nandun ka na sa stage na yun, anong mangyayari sa iyo? You will have unquenchable, hindi mapatid na pagkauhaw patungkol sa Diyos. And then, unrelenting drive. Walang pagpipigil, walang makakapigil na paglilingkod para sa Kanya. In red, where there is no growth, there is no life. Kasi hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging stagnant water. Kundi tinawag tayo pang ng Panginoon as a water, as a living. Ano ba yung tawag ito? Yung bukal. Tinawag tayo parang bukal. Right? Na patuloy na naglalabas, patuloy na umaga. Hindi po tayo sa pamuli, the harvest, yung pag-aani. Sabi niya, verse 29, pagkahinog ng mga butil, agad siyang magsasagawa ng pag-aani, sapagkat dumating na ang panahon. So, anong ibig sabihin na? The harvest is not only certain, but it is final. Wala nang makakapigil dyan. Darating yan. On that day, ano mangyari? There will be no excuses. Wala kang may kakandi. There is no second chance. Hindi ka na pagbibigyan mo yun. At hindi ka rin makapagtatalo. There's no idea. For the faithful, it will be a day of joy and reward. But for the false, it will be a day of terror and judgment. God told you, tinawag kayo ng Diyos. Tinawag tayo lahat. Pero darating yung tayo na darating yung pag-aani. At kung paano ka sumagot na buhay, ginampanan,
pagkatawag sa iyo, ipagsusulit mo yun sa Panginoon. God will judge you. God will give justice to everyone. Ano ba sabi niya nito? The question is, when the Lord of the harvest comes, will He find you ready or lost? That's the big question. Pag dumating ba ang Panginoon, matatagpuan ka ba niya na handa, mayroong bunga? Kung matatagpuan ka niya, naligaw. Ano ba sabi niya dito sa Pahayag 40:50? Lumabas ang isang anghel mula sa templo at sumigaw ng malakas na nakaupo sa ulam. Isagawa mo na ang iyong pag-aani sapagkat hinog na ang ani ng lupa. Darating po talaga yun. Darating yung pag-aani ng Diyos. Alam po ninyo, basahin mo na. Matthew chapter 13, verse 39 to 42. Ang kaaway na nasit ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao, si Jesus, sa kanyang mga anghel at ipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So it's imminent. Darating. Once na sinabi ng Panginoon, it's time, mangyayari ito. Nasa Wednesday group po kayo. Nakakadalaga sa Wednesday, that is being discussed in detail. Kaya yung tanong na malaki sa atin is, are we ready? Naka-ready ba tayo? Pag dumating yan. Alam niyo po, nung may mga namimita ko ng mga may sakit, tao, mga malapit na mamatay. Malapit na sila mamatay. One of the things na palagi yung narinig sa kanila is, they don't want to die. Ayaw pa nila mamatay. Bakit? Kasi sabi nila may regret sila sa buhay. Hindi ba sila nakapaglingkod ng mahal sa Panginoon? Gusto pa nilang ayusin yung kanilang buhay sa pamilya nila, paglilingkod nila sa Diyos. Ang tao hindi naman takot mamatay. Takot sila humarap sa Diyos. Takot sila dahil out of their consciousness, alam nila na kapag nawala na yung buhay sa katawang ito, haharap sila sa hukuman ng Panginoon. Ang naghihintay na lang sa kanila ay yung paghuhusga. Again, ulitin natin, there's no second chance. There's no repeat. Hindi ito katulad ng game, laro. Na kapag nagkamali ka ng pinasukan, pwede mong i-reset. Pwede kang mag-umpisa ulit kung saan ka nag-isod, kung saan ka natalo. Kaya, the question is, are you ready? Kayo ba ready? Sino na dito ang gusto pumunta sa langit? Alam ko wala. Naiintindihan mo yan. Gusto niyo ba mag-Christmas set party tayo? Tandaan niyo sa anniversary ni John. Tayo naman. Ito po taong bawa. Sabi niya, the seed has been sown. The growth belongs to God. The harvest is near. And it will be final.
Naitanin na sa inyo ang paglaro sa Diyos. Darating yung pag-aani at yun na yung muli. On that day, every soul will be revealed. Weak or weeds, true or false, faithful or faithless. Hihiwalay yung kambing sa tupa. You cannot sow tomorrow what you refuse to sow today. And you cannot reap later what you never planted in Christ. And that, why? The time is short, the harvest is certain. Are you ready to meet the Lord? Ready na ba na? Tandaan yung sinabi na, you cannot sow tomorrow. Hindi mo pwede itanim yung mga bagay bukas sa mga bagay na ayaw mong itanim. At hindi mo pwedeng anihin pagdating ng araw ang mga bagay kung wala ka namang ginawa para sa atin. Last verse, Galatians 6:7-8. Huwag kayong padaya. Hindi maaaring lukoy ng Diyos. Kung ano ang iniasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nag-aasik para sa kanyang makasariling hangarin ay aanihin ng kasiraan. Ngunit ang nag-aasik upang paglingkuran ng Espiritu ay aanihin ang buhay na walang hanggan mula sa Espiritu. Kaya again, when God grows, what man can do? Hindi ko natin kaya. Yung ating kaligtasan, hindi natin kaya. Yung ating paglago, hindi natin kaya. It will always be pointed to the sovereign will of God. Again, it's the sovereign will of God. You have to encounter Christ for you to be transformed. And you have to surrender. Si Kristo lamang ang magpagliligtas sa sinuman. Si Kristo lamang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. It's not religion, it's not your good works, nothing else but Christ alone. Apart from it, there's no other salvation na ibinibigay ng Panginoon o kahit sa langit, maliban sa pangalan ng Kristo. So kung hindi pa po tinanggap ng Panginoon, if you have never encountered Christ in your life, pero matagal ka ng Kristiano, pray. Manalangin ka. Why? Kasi baka dinadaya mo yung sarili. Parang ang sabi niya, tumingin ka sa salamin. Pag-alis mo, nakalimutan mo. Kung ginalaman mo, tumingin ako kanina sa salamin. Basa. Yun lang. It's one way for us. Alam niyo mga kapatid, tulad yan ang sinasabi natin, huwag nating isugahan yung eternity natin. Yung buhay natin, live it for Christ. Amen po ba? Kumain ako sa palalaki. Kagilang Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Diyos. Tunay Panginoon, na ang lahat ng bagay ay ikaw ang may hawak. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ikaw ang may akda. At wala kaming magagawa, Panginoon, sa sarili namin. Sa aming lakas, sa aming talino, sa aming kakayahan. Ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, na iyong pinahirap, ay ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay ng paglago. Panginoon, dalangin namin na anumang bagay o Diyos na ipinagdaloob sa amin, ay magamit namin, Panginoon, para sa iyong kaharian. Maibigay namin, Panginoon, para sa iyong katakilaan. Ang amin itong mapalaganap o Diyos sa iyong Ebanghelyo. Ang ganon ay aming matupad ng iyong Diyos. Panginoon, kayo ang nakakaalam sa aming mga puso, sa aming mga isip. Kayo ang nakakaalam, Panginoon, ng kalagayan namin. Dalangin namin, Panginoon, na kung hindi pa namin, O Diyos, nakikilala ang tunay na ikaw. Amin pong dalangin, Panginoon, kundi pagkaloob ninyo, O Diyos, na maunawaan namin at
bigyan mo kami, bawat isa sa amin ng kuha sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay talo sa iyo.